Napakaraming mga kababayan natin, mga kapatid, ang talagang umaaray at nagrereklamo sa taas ng presyo ng bigas. At ito naman ang ginamit na pagkakataon ng mga anti-government, mga anti-Marcos government since day one, mga tol, no? Nasisihin at mag-post ng kung ano-anong memes, mag-post ng kung ano-anong patutsyada sa mga social media, budol, mga ganyan, no? Akala ko ba bababa ng 20 pesos ang bigas, mga ganyan mga bagay, mga tol, no? Pero ito lang kasi lagi nating tatandaan, no? Kahit na sinong ilagay mo dyan sa pwestong yan, presidente, pero kung maraming mga ganid, maraming mga diablo sa ilalim, wala. Di niya kakayanin yun, mga tol, lalong-lalo na kung walang pagkakaisa. So bakit nga ba nagsitaasan at nagsimahalan ang presyo ng bigas, mga tol? Yan ang ating panonoorin. Bibigyan natin to ng reaction video and commentary mula rito sa channel ni Kapatid Avinids. Baka maliwanagan tayong lahat, mga kapatid, no? So hinihikayat kita, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng usapin, commentary, reaction video, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe, no? Like mo na rin ang video natin at syempre mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-comment at ibigay mo ang inyong opinion. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Isa ka rin ba sa mga libu-libong Pilipino na nagrireklamo dahil sa labis na taas ng bilihin? Oh boy, oh boy. Oh boy, oh boy. Wes, halika at ating pag-usapan ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa kabila ng effort ng ating gobyerno na pababain ang mga presyo sa merkado. Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Ang inflation ay isang fenomena kung saan tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito rin ay ang pagbaba ng purchasing power ng pera. Yeah. Halimbawa, noong 1950s, ang halaga ng isang bote ng soft drinks ay 25 centavos Grabe. hanggang 30 centavos. Oh. Sa kasalukuyang panahon, ang halaga ng isang bote ng soft drinks ay nagsisimula sa 24 pesos hanggang 70 pesos. Depende sa laki. Depende sa laki ng bote nito. Actually, ang inflation naman, mga kapatid, hindi lang nangyayari yan dito sa Pilipinas, no? Nangyayari yan sa ibang bansa. Mas mababa pa nga ang cost of living natin, mga tol, kaysa kumpara mo sa ibang bansa, Kaya yung iba pumupunta rito sa Pilipinas kasi mas mababa daw ang cost of living nila. Pero ang problema, mababa nga ang cost of living natin. Ang problema, mababa rin naman ang sahod natin. So talagang nagmamahalan na yan para sa ating lahat. Mabigat yan, lalong-lalo na sa mga ordinaryong Pilipino, mga tulad natin, mga tol, na kumakayod. Talagang sobrang aaray at aaray ka. Presyo ng gasolina, pamasahe, 'di ba? Kuryente, tubig, mga pagkain. Naalala mo dati no mga panahong 500 pesos lang, mga tol, ang dami mo nang mapapamili sa grocery. 1,000 pesos lang talagang solve ka na. Ngayon 1,000 pesos mo saan ka dadalhin? 'Di ba? Yun ang power of inflation. Ngunit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay tumataas ang presyo ng mga bilihin. Minsan, bumababa ang presyo nito. Ito naman ay tinatawag na deflation. Katanungan, paano nagkakaroon ng inflation? Ayon sa mga eksperto, maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng inflation. Una, nangyayari ang inflation kapag mas tumataas ang demand ng mga bilihin kaysa production capacity Yon. ng isang bansa. Yon. Dahil dito, mas lumalaki ang demand-supply gap kung saan ang demand ng isang produkto ay mas mataas kaysa paggawa nito. Meron ako napanood na balita, no? 1995 ata yun o 1992. Mga ganyan, 90s, no? Ang presyo ng bigas, mga tol, pumalo daw ng 14 pesos. Talagang may ini-interview sila. Ang taas na ng bilihin ngayon, ang hirap na, ang bigat na sa bulsa, 14 pesos. Well, that time naman kasi magkano lang naman ng minimum nun, no? Ngayon, tumaas ang minimum natin, di ba? Itong nakaraan lang, tumaas ang sahod. Pero tumataas ang bilihin kaya hindi mo pa rin maramdaman. Pero yun nga ang isa sa mga dahilan kung bakit nagtataas ang bilihin, no? Yung ando doon yung pumapasok yung law of supply and demand.
syempre kapag mas mataas ang demand kesa sa supply, magmamahal talaga ang mga bilihin, di ba? So kailangan marami tayong nakaimbak, marami tayong produksyon ng ating mga goods. For example, bigas number 1 na. Dahil tayo mga Pilipino talaga, rice is life, di ba? So kailangan marami tayong production yan. Pero kapag mababa o kaya naman may mga ganid na negosyanteng nagtatago niyan, magkukulang talagang supply sa merkado, tataas at tataas ang presyo, mga tol. Pangalawa, nagkakaroon ng inflation kapag mas mataas ang supply ng pera. Ang money supply ay tumataas kapag ang mga otoridad ay nagpiprint ng pera o kaya binibigay sa mamamayan. Dahil dito, Siyempre, lahat ng tao may pera. nagkakaroon ng devaluation ng pera Mhm. at pagtaas ng demand sa mga produkto. At pangatlo, dahil sa mga presyo ng bilihin ay tumataas, ang mga labor cost, wages ng mga manggagawa ay kailangang taasan upang mapanatili ang kanilang pamumuhay. At dahil dito, mas mataas na sweldo, mas mataas na demand ng mga bilihin. Oh boy! Oh boy. Katanungan, ano ang mga epekto nito? Dahil sa inflation, mas tumataas ang trend sa mga investments. Nahihikayat nito ang mga tao na kumita gamit ang pagbili ng mga stocks sa market. Yeah. Sa mga nagbebenta ng kanilang mga ari-arian, pwede nila taasan ang halaga nito. Halimbawa, house and lot o kaya kotse. Dahil sa pagtaas ng inflation, mas dumadami ang mga big investments mula sa mga kumpanya. At dahil sa inflation, mas dumadami ang incidences ng hoarding o ang pagtago ng kanilang mga produkto dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ngayon, dito naman pumapasok yung pagkakataon ng mga may pera na mga mayayaman na lalo pang paramihin yung yaman nila, mga tol. Habang yung mga mahihirap, syempre kaunti lang yung pera nila, yun na lang yung sapat, nagkukulang pa, mga tol, dahil sa taas ng mga bilihin. Nakita nyo yung diferensya, di ba? Kapag mga ganitong ang ekonomiya natin ay down, eto yung pagkakataon nila para mas lalong umangat. Samantalang yung syempre, yung mga mahihirap, eto naman ngayon yung talagang nagbababa lalo sa kanila, mga kapatid. Tulad na lang no sinabi rito ni kapatid Avinis na parami mga investor na mas bumibili kasi mas mababa ang presyo eh. Iintayin nilang umangat yan. Pag umangat yan, tiba-tiba na naman sila. Dahil sa hoarding, nagkakaroon ng imbalances Ito pa, sa market. itong mga to, yung mga nag-hoard. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na mayroong maraming iba't ibang produkto gaya ng prutas, gulay, at iba pang mga pangangailangan ng tao. Ang prutas ng ating bansa ay malaki ang pakinabang sa ating pangkabuhayan at sa ating pangaraw-araw na pinagkakakitaan. Ginagawa na rin ito ngayong pang-export sa iba't ibang lugar na nakakatulong upang unti-unting umangat ang marami sa atin. Sa aking palagay, ang nagiging dahilan kung bakit tumataas ang bilihin ng produkto sa ating bansa ay dahil sa nagkakaroon ng kakulangan at pagkonti ng produkto. Ginagawang pang-export sa ibang bansa at nagmamahal din ang mismong pinagbibilihan nito. Madami ang dahilan ng pagbago-bago ng presyo ng mga bilihin. Kabilang na dito ang mga sumusunod. Number 1, pag may kalamidad, bagyo o anumang biglang Isa pa yan. pag-aantala ng operasyon sa produksyon, nagiging daan sa pagkalamita ng produkto. Isa pa to, yung bansa natin nakapwesto yan. Talagang tagasalo tayo ng bagyo, mga tol, no? Dito sa pwesto natin. Talagang tagasalo tayo ng bagyo. Isa rin to sa dahilan kung bakit tumataas yung ibang presyo ng mga bilihin natin. Well, may mga magsasabi, noon pa naman tayo binabagyo, ba't di naman mataas ang presyo? Kasi nga hindi pa naman ganun kalala ang inflation dati noong mga panahon na yun. Pero mababa na rin ang sweldo nun, kaya para sa mga ordinaryong Pilipino, mataas na rin naman, no? Tumaas ang sweldo nila tumaas din naman ng bilihin. Pero ito, balik tayo. Dahil tayo binabagyo,
yung supply natin na dapat nadadalin sa merkado, inauunsyame. So another ulit yan, tatanim na naman sila kasi nasira yung mga palayan nila nasira yung mga pananim nila. So back to back to start ulit, di ba? Number 2, palitan ng halaga ng pera ng Pilipinas Sa pa yan. laban sa pera sa ibang bansa. Kaya nagiging mahal ang mga raw materials at import goods na inaangkat. Pero ito, hindi ako masyadong rito mga tol. Sa totoo lang ngayon dahil sa mataas ang dolyar, ganyan-ganyan. Kasi kung titignan mo mga tol, mas mataas pa yung pera natin kaysa sa pera ng Korea, South Korea. Mga tol, doon, madali kang maging milyonaryo doon kasi mas maliit ang pera nila kaysa sa atin. I mean, pag nagpalitan tayo, para tayong US sa kanila, di ba? Mas mataas yung pera natin kumpara sa kanila. Ganon din sa Japan, di ba? Yung 10,000 yen nila, 4,000 lang sa atin, parang ganon ang palitan. So, kung makikita mo mga tol, kahit na mababa yung pera nila, pero napakaunlad nila, napakayaman nilang bansa, di ba? Meron silang ginagawa, merong ginagawa yung gobyerno nila na hindi natin nagagawa o hindi natin ginagawa. Siguro dahil iba rin ang posisyon nila o iba rin ang posisyon natin, pero syempre mga eksperto na nakakaalam niyan. Number 3, inflation. At ang number 4 ay salary increase. Ang epekto ng mga ito ay kagutuman o di kaya mas tipid o mas konti sa dating kinaugaliang karangyaan. Ang dating kinikitang sapat ay hindi na dahil nga mas mataas na ang presyo ng bilihin. Kung dati may aircon, ngayon pamaypay na lang kasi mahal sa kuryente. Ugaliing magsinop at magtiis na lang muna pansamantala. Lahat naman talaga tumataas. Hindi ka na nasanay. Kaya may nagsasabi, bakit dati nung eto lang ang kinikita mo, halimbawa kumikita ka ng 10,000 per month dati, kasya naman, nakakapagtabi ka pa. Bakit tumaas ngayon ang sahod mo? Bakit parang nagkulang na? Diba? Nagbago ba lifestyle mo? Nagbago ba ang paggastos mo? Kung tutuusin mga tol, hindi naman nagbago lifestyle, hindi naman nagbago yung paggastos Nagmahal lang talaga yung mga bilihin. Kaya kahit na tumaas yung sahod mo, tumaas din naman yung presyo ng mga bilihin, mas tumaas pa nga kaysa sa dati, wala ka talagang nagtitipid ka pa nga ngayon di ba? Nagtitipid-tipid ka pa nga ngayon Kaso meron din naman talaga tayo mga kababayan na sobra-sobra din naman ng paggastos. Well, problema na nila yun. Hindi yan problema ng pangkalahatan. Ang totoo niyan mga tol, meron pa nga tayong tinatawag na na provincial rate di ba? Yung mga presyo doon halos kapareho lang din ng presyo dito sa Manila. Halimbawa sa Jollibee, same rate lang din naman yung Chicken Joy doon sa probinsya at saka Chicken Joy dito sa Manila, pero magkaiba ng sahod provincial rate at saka Metro Manila rate, di ba? Mapapansin mo mga kapatid, kaya yung ibang mga nagtatrabaho sa probinsya, mas gugustuhin na lang nila pumunta rito sa Manila. Ang nangyayari naman, masyado tayong overcrowded dito. Yun na nga nagiging dahilan mga tol na lalo nagsisikip, lalo naghihirap, lalo dumadami mga squatters area, di ba? Kasi nga dahil sa ganun, kailangan solusyonan din yun talaga ng gobyerno, no? Ano sa tingin nyo? Comment kayo sa baba. Nagiging malaki ang problema na dulot nito kung patuloy na tataas ang bilihin ng ating bansa o kung magbabago-bago ang mga bilihin. Ito ay magdudulot ng malakihang pagkagutom at paghihirap ng iba nating mamamayan. Mula sa mga nakalap na suliranin sa bansa tungkol sa pagtaas ng bilihin sa bansa, naapektuhan nito ang transportasyon dahil sa pagdadala ng mga produkto sa iba't ibang mga lugar na nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis at ng pasahe. Isa pa, yung sobrang traffic mga tol. Siyempre kumukonsumo ka ng mas maraming gasolina niyan pag traffic. Mahal na nga yung gasolina, mauubos pa sa traffic. Bakit? Kasi sobrang sikip ng mga daan, saka sobrang overcrowded na talaga dito sa Metro Manila. Kaya sa transportasyon, isa rin yan sa malaki ang impact sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Kasi syempre yung mga pabrika, for example, nasa probinsya, tas dadalhin sa Manila, sa merkado, sa market,
Ayun, dadagdag yun yung presyo ng gasolina. Crudo. Bumilis pa ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong mga nakaraang buwan. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, PSA, Yes. umabot na sa 6.9 ang inflation na mas mataas kumpara sa 6.3 sa mga nagdaang taon. Sabi ni National Statistician Secretary Dennis Mapa, nadulot ito ng pabilis na pagtaas ng presyo ng mga pagkain gaya ng gulay, isda, refined sugar. Tumaas din ang singil ng renta sa bahay, singil sa tubig, kuryente, gas at iba pang produktong petrolyo. Yeah. Ayon sa PSA, hindi pa ito ang inaasahang pinakamataas na inflation rate ngayong taon. Ano naman kaya ang masasabi ng ating Pangulo sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa merkado? Ang mataas na presyo ng mga pagkain ang siyang pinakamalaking problema sa bansa, ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil dito, kaya nangako ang Pangulo na mas maraming kadiwa stores pa ang kanilang bubuksan para mag-alok ng mga produktong pang-agrikultura. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ay nakikita naman daw niya ang kailangan talaga palawakin pa. At alam niya yung mga kadiwa, ang mga pinupuntahan ng mga tao, lalong-lalo na yung bigas na mura, yung asukal na mura, yung sibuyas na mura, na uubos agad. Kaya't ang kailangan natin gawin talaga, pagandahin ang produksyon natin. Ayon ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang long term, pagandahin yung production. Pero pagbabukas pa ng dagdag kadiwa store, mga kapatid, short term solution lang yan. Kasi syempre kung yan mura ang ibebenta nila, sa kanila bibili, kawawa rin naman yung mga nagtitinda sa palengke. 'Di ba na nasa market price talaga yung binibenta nila dahil syempre namumuhunan din yung mga yan. Mabubulok na lang din yung mga gulay nila, kawawa rin naman sila, 'di ba? Mga minamahal kong kapatid, tandaan ninyo, lamang ang may alam. Kaya naman, mabuti na alam natin ang nangyayari sa ating bansa. Ang lahat ng bagay ay may kaukulang dahilan. At bilang mamamayan ng ating bansa, ay tungkulin nating makibagay sa mga pagbabagong nararanasan natin dito sa ating bansa. Isa pa sa malaking impact, mga kapatid, ng paghihirap ng Pilipinas is yung corruption talaga. Sobra, mga tol, no? Marami tayo diyan mga nanunungkulan na alam nila kung ano yung totoong nangyayari, kaso syempre malaki kasi ang pumapasok sa kanila, mga tol eh. Parang itong nakaraan lang, 'di ba, na diskubre na nila na merong mga bodegang malalaki, mga tol, na nag-hoard daw, nagtatago ng halos 200 sako, 200,000 sako ng bigas. Imagine that, 200,000 sako ng bigas na good for 3 months supply na daw yun. 'Di ba? Good for 3 months supply. Na kung yun ay inilabas nila sa merkado, mga tol, okay sana yung supply natin, no need na magtaas. Kasi nga, nandiyan yung law of supply and demand eh. Kapag konti ang supply, mataas ang demand, magtataas talaga presyo niyan. Kaso nga nag-hoard sila eh. Nag-hoard sila. Tapos yung mga import na bigas daw na mas mura, ang presyo, inililipat nila sa sako ng mga local rice para mas malaki nila maibenta. Imagine that, mga tol. Diba mga imported na bigas yun, mas mura ang presyo, nililipat nila sa sako ng local na bigas para mas tumaas daw ang presyo. Diba? Pinagsasamantalahan nila yung mga mamamayang Pilipino. So anong mangyayari sa Pilipinas, diba? Dahil dun sa mga ginagawa nila. Kahit na sinong ilagay mong presidente, ang iupo mo dyan sa pwesto na yan, hindi naman Diyos yan para makita ang lahat ng bagay. Diba? Kahit na sino, kahit na si Lenny, si Kiko, o kahit na sino ang ilagay mo dyan, mga tol, kung merong mga nasa ilalim ang gagawa ng ganyan, mga negosyanteng ganyan, ang pag-iisip, no, di bali ng bahala kayo mahirapan sa buhay ninyo, basta kami happy. Di ba mga ganon, mga tol? Wala, pabagsak ang Pilipinas, mga tol. Ganyan talaga nangyayari, no? Ikaw, ano ang opinion mo? Ano ang komento mo, no? Sobrang taas ng inflation, 6.9.
So kung may 100 pesos ka mga kapatid, no, almost 7% na rin yun eh. Kung may 100 pesos ka, 93 pesos na lang yung pera mo. Yun na lang ang value nun. 'Di ba? Kung meron kang 1 million, 1 million pesos, so less 7% mo na, magkano na lang ang pera mo nun? 'Di ba? Minus 70,000 mo na. Grabe, ganun na lang ang halaga ng pera mo. 'Di ba? Kaya kailangan invest ka rin no? Invest sa property, invest sa ibang mga bagay kung meron kang diyan pera, mga tol. So ano masasabi mo diyan? Comment ka sa baba. Mga kapatid, pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.